Ngayong araw nga pala mga bro ay meron na naman tayong gagawin na motor na palyado. Sa mga nagtatanong kung nasaan tayo, nasa Mendez, Cavite po tayo. At syempre una sa lahat nagpapasalamat tayo sa Diyos sa panibagong araw na pinag-alob sa atin para makagawa na naman tayo ng mga panibagong video. So hindi na pala ako mga bro nakapag-video ng travel natin mula Santa Cruz papunta dito. At bago natin umpisahan, kung bago ka pa lang sa ating video, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag meron tayong mga panibagong upload. At bago natin umpisahan ay isa munang malupit na intro. Bago ko nga pala makakalimutan, ipapakalala ko sa inyo yung makakasama natin dito. Bari mga bro, mayroon pa tayong dalawang kasama. Si paring Willie at si paring Rex. Ayan, kung nakikita nyo. Pagdating ko nga pala dito mga bro, kinakalas nila yung motor na gagawin natin. At sa mga nagtatanong kung anong gagawin natin, ay isa pong Kawasaki Rouser 135 na palyado. So bali, ang sabi ng may-ari nito mga bro, namamatay at ayaw nang tumakbo. Tapos yung may-ari nito mayroon pa lang siyang big bike na GT400 kung nakikita nyo, kulay blue. Bale mga bro, dito na kami nagtagpo ng mga kasama ko. Kasi ako galing ng Santa Cruz, Laguna, sila namang galing ng San Pedro. Bale mga bro, tama na muna ang kwento. Gawin na natin ang motor na ito at baka humaba na naman ang video. Bale kapag ganito ang problema ng motor nyo, namamalya at ayaw tumakbo, mayroon ako mga i-share sa inyo ng mga dapat nyong i-check para masolusyonan ang problema nyo. Unang-una na dyan mga bro, i-check natin ang kuryente at ang gasolina. Sa mga hindi nakakaalam, bali dalawa pala ang spark plug ng motor na ito. Pero iisa lang naman yung CDI nito mga bro. Ayan, kung makikita nyo nga dito mga bro, chinecheck natin yung kuryente, wala talagang lumalabas kapag pinupush start natin. So indication talaga ito mga bro na may problema talaga sa wiring nito. Bali mga bro, chinecheck natin yung kuryente, wala talagang lumalabas dito. Sigurado mapapalaban na naman tayo sa troubleshooting nito, pero huwag kayong mag-alala, basic na basic lang to. Kapag ganito mga bro, ang problema nyo ay tuturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat nyong i-check. Bale mga bro, uunahin yung i-check dyan yung pulser nyo. Kasi kapag kayon talaga yung may problema, wala talagang lumalabas na kuryente. Bale mga bro, kapag na-check nyo na okay naman yung pulser, ay pumunta na kayo sa CDI o yung tinatawag natin na capacitor discharge ignition. Kasi kapag CDI mga bro, ang problema ay wala talagang lumalabas na kuryente. Pasensya na nga pala mga bro kung hindi tayo makakagawa ng video na detalyado. Kasi alam nyo naman na home service lang tayo dito. Ngayon mga bro, kung gusto nyo panoorin yung step by step tutorial dito, marami naman tayong mga upload sa YouTube. Meron tayong mga step by step tutorial kung paano i-troubleshoot ang isang pulser, CDI, ignition coil, spark plug, at kung ano-ano pang pyesa ng motor mga bro. Kaya pagpasensyahan nyo na mga bro kung hindi talaga tayo makakagawa ng video na detalyado. So dito nga mga bro, yung ginagawa natin, chinecheck natin dito yung kabilang spark plug kung mayroon talagang lumalabas na kuryente. At ayon sa ating pag-check, wala talagang lumalabas na kuryente. Ang problema nito mga bro, kabilaan, left and right, wala talagang lumalabas. Kaya kakalasin na natin yung tangke nito. Kasi mga bro, nasa ilalim yung CDI ng motor na ito. Makikita nyo dito, kulay green. Ngayon, hindi tayo mamumroblema kasi meron naman tayong dalang pamalit dito na CDI para hindi na tayo mag-troubleshoot kung ano-ano. Pagkatapos nga natin mga bro mapalitan yung CDI, subukan ulit natin kung meron talagang lumalabas na kuryente. At ayan, kung makikita nyo mga bro, napakalakas na ng kuryente niya at umaandar na yung motor, hindi lang naririnig sa video. Bale mga bro, ito yung kagandahan na meron kayong daladalang spare parts na mga pyesa. Kasi isasalpak nyo lang, malalaman nyo na yung problema. Kagaya yung ginawa ko mga bro, pinalitan ko lang yan CDI, lumabas na yung kuryente nito. Kaya kung mapapansin nyo, hindi na tayo nag-check ng kung ano-ano. Dahil mga bro, napalabas na natin yung kuryente sa kabilang bahagi, punta naman tayo dito sa kabila. Kasi mga bro, dapat parehas meron talagang lumalabas na kuryente dito. Kasi mga bro, alin man dito sa dalawa kapag walang kuryente, sigurado ang motor mo ay palyado. Pero mga bro, baka magtanong kayo kung gumagana ba ang motor na ito kung isa lang yung gumagana. Kaya uunahan ko na kayo, sasagutin ko. Umaandar naman mga bro ang motor na ito kapag isa lang ang spark plug na gumagana. Yun nga lang talaga sa high revolution, makakaramdam kayo ng pagpalya. Kaya mas maganda pa rin yung parehas na spark plug ay gumagana. Dito nga mga bro, ang ginawa natin ay isinalpak natin yung isang spark plug dun sa kabila. Para masubukan naman natin yung isang spark plug dito. At kung makikita nyo dito mga bro sa video, talaga naman napakalakas ng kuryente. Bale mga bro, napalabas na natin yung kuryente kabilaan. CDI lang pala ang problema nito.
Ngayon, ang gagawin natin dito mga bro, lilinisan na natin yung carburetor kasi sigurado madumi na to. Kasi sabi na may-ari, hindi pa daw nalilinisan to. Tapos mga bro, isasabay na rin natin yung valve clearance na para isa na lang baklasan. Bale mga bro, tinatanggal na ni paring Willie yung carburetor kasi siya yung nakatoka dito. Ngayon mga bro, kung gusto nyo panoorin yung mga step by step tutorial sa paglilinis ng carburetor, marami tayong video. Para matanggal nyo pala mga bro yung carburetor, mayroon lang yan dalawang Phillips screw. Luluwagan nyo lang at yung carburetor mahuhugot nyo panigurado. Dito naman mga bro, kung makikita nyo talaga namang napakarumi ng carburetor. Sabi ko nga kay paring Willie, linisan muna yung labas bago yung loob. Kasi napakapangit naman mga bro kapag binuksan nyo, nagsama-sama yung dumi pati sa loob. Baka mga bro, mayroon kayong toothbrush dyan na hindi na ginagamit, yun na lang ang gamitin nyo. Tapos kumuha na lang kayo mga bro, baka may sobra kayong gasolina. Kagaya ng motor na ito ni bro, napakaraming laman yung tangke na ng gasolina, kaya kumuha na lang tayo. Habang nililinisan ni paring Willie yung carburetor, yung tune up naman titirahin ko. At dito nga mga bro, nagkaroon pa tayo ng problema kasi naputol yung isang tornilyo. Dito nga talaga mga bro, nahirapan tayong tanggalin yung tornilyo kasi grabe na ang kalawang nito. Ang masama pa dito mga bro, kulang yung gamit na dala-dala ko. Buti na lang, mayroong mga mababait na kapitbahay, meron silang vice grip dito, kaya nang hiram na lang muna tayo. Buti na lang talaga mga bro, naputol yung tornilyo sa gitna, hindi sa dulo. Kasi kung nagkataon na sa dulo na putol, sigurado kahit hindi makati ang ulo mo, kakamutin mo. Dito nga mga bro, pinabili na natin yung may-ari ng 4 na tornilyo kasi papalitan natin yung 4 na stud bolt dito sa may head nito. Sa mga magtatanong pala kung anong clearance yung ginagamit ko dito, bali mga bro, 0.6 yung intake nito tapos 0.8 naman yung exhaust nito. Siya nga pala mga bro, bago nyo i-tune up, wag nyo kakalimutan i-timing. Gumamit lang kayo ng 6mm na alim para mapihit nyo yung cam sprocket dito. Bale mga bro, sa pagta-timing ng Roser 135, meron lang kayo makikitang dalawang guhit pag tatapatin nyo. Tapos yung T-mark mga bro, itatapat nyo sa gitna kagaya ng nakikita nyo sa video. Pagkatapos nyo nga mga bro, ma-timing yung makina, pido nyo lang i-tune up to. Dito talaga mga bro, tumukod yung exhaust nito, yung intake naman, hindi naman masyado. Uulitin ko mga bro, bali 0.06mm ang ginagamit ko sa intake nito. Tapos 0.08mm naman sa exhaust nito mga bro. Gumamit naman kayo mga bro ng 9mm kung gusto nyong luwagan yung tappet screw. Dito nga pala mga bro, bali nagugutom na yung mga kasama ko. Nakakahiyaman sa may-ari pero pinaghanda nila kami dito. Bali mga bro, inunahan ko na silang kumain dahil nahihiya pa yung mga kasama ko. Bali mga bro, pinaghanda pala kami ng biscuit dito, carbonara at kung makikita nyo mayroon pang ang Coca-Cola. Kaya gusto kong magpasalamat dito kay sir dahil nabusog na naman ako. Pagkatapos nga natin mga bro kumain, balik trabaho na naman tayo. Bale mga bro, ibabalik ko lang lahat ng mga pinagtatanggal ko dito. Dahil nga mayroon na itong kuryente, balik na natin yung dalawang spark plug cap. So wala itong thread mga bro, pero sa pagbabalik pihitin yung paloob para pumasok talaga yung spark plug cap. Pagkatapos natin may pasok yung isang spark plug cap, dito naman tayo sa kabila, ulitin nyo lang yung ginawa nyo. Nagpalit din pala tayo mga bro ng panibagong fuel hose kasi yung fuel hose ni bro talaga naman baluktot na at tumatagas na yung gasolina. Pagkatapos natin mga bro may balik yung mga pinagtatanggal natin, isunod naman natin yung tangke para masubukan natin mga bro kung umaandar na talaga at hindi na siya namamalya. Kasi yun talaga ang concern na may-ari, palyado daw talaga ito at namamalya, parang may tubig yung gasolina. Dito nga mga bro, kung nakikita nyo, umaandar na talaga yung motor ni bro. Pero sabi ko nga kay bro, ilalabas natin para matest drive ko at makita ko talaga yung ibang problema. Dito nga mga bro, nahirapan ako kasi medyo masikip yung kalsada nila dito, yung daan, baka sumabit yung top box ni bro. Baka sumabit pa ito, mamahalin pa ni ma'am, baka mag-abuno pa tayo dito. At kung makikita nyo mga bro, yung 135, maayos na naman tumakbo. Dito nga mga bro, dahan-dahan lang tayo kasi madulas yung kalsada, basa kasi dito. So ayan mga bro, kung nakikita nyo, bali tapos na natin gawin yung Roser 135, ano. So ngayon ay susubukan natin, i-test drive natin kung ano ba yung, kasi sabi nung mayari, ano to palyado, tapos namamatay ito pag 2 minute na. So pag ino natin, push start. One click. Tingnan mo mga bro, minor niya, ng idle. Pakita mo to bro. Ayan. So walang galawan yan mga bro, walang galaw, 1.5 ang RPM nya. Yan. So ibig sabihin yan, maganda talaga yung kondisyon ng makina saka yung carburetor natin. Okay, susubukan natin to mga bro, kung mamamatay ba. Good condition na to. Ang
Ang may tama na lang dito is yung knuckle bearing, parang napalag yung knuckle bearing pagka na may mereno. Kasi nangyayari ito. Mas maganda yun na pag-drive natin. Tawagin mo. Yan. Test drive natin. Putol na pala doon. Ang tuling. Ha? Doon ang tumakbo eh. Yan mga bro yung mayari. Si Sir. Ayan. Para makita. Alright. Yun talaga yung mayari mga bro. Pero meron din siyang big bike no. Kaso mas gusto niya gamitin yung Rouser 135 daw. Ayan. Ayos na yan mga bro. Ganda na ng minor eh. Namamatay-matay daw yung problema ng motor na yun. Pero mukhang solve na natin ang problema. Maganda na. So sa mga magpapa-home service mga bro, antabay lang kayo kasi marami tayo naka-schedule. Diretso muna bro. Ano? Diretso muna. Ganda na ng response ano? Okay, diretso muna. Alright. So yun mga bro, siguro hanggang dito lang yung video natin. Ano? So dito na natin tatapusin, ibabalik na natin yung mga fairings nya. Shout out kay Sir, maraming salamat sa tiwala. Tayo pa yung pinapunta dito para maggawa ng motor nya.